Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon pag-usapan natin ay tungkol sa column footing. May general requirements pagka nagdidetalye tayo ng column footing. Sa column footing, tatlo yung ating pag-uusapan dito. Una ay yung concrete covering. Pangalawa ay yung hook ng rebars o ng parilya. At ang pangatlo ay kung gaano kakapal ang column footing. Ito ang isang example ng ating column footing. Umpisahan na natin sa concrete covering. Pag sinabi natin concrete covering, ang distance o yung layo mula doon sa ilalim ng bakal mismo ng rebars hanggang dito sa pinakailalim ng concrete, ang dapat na clearance nun o tinatawag natin concrete cover ay umabot ng 3 inches based on general requirements. Tapos, yung bandang ibabaw naman, mula dun sa ibabaw ng bakal hanggang dito sa ibabaw ng konkreto ng puting, dapat umabot ng 2 inches. Sa mga gilid naman, dapat at least umabot to ng 2 inches. So, ito yung concrete covering na kinakailangan ng isang puting. Number 2, gaano naman kaya kahaba ang hook o yung ibe-bend natin dito sa rebars? Tandaan nyo, laging both ways ang latag ng bakal. Pagka pinag-usapan natin ay yung rebars ng column footing o ito yung tinatawag na parilya. Ang hook ng ating parilya o ng bakal o ng rebars dito sa column footing ay may formula na 12D. Ibig sabihin, ang 12 multiply natin sa diameter na ginamit nating bakal dito sa column footing. Imagine kung meron tayong column footing na rebars na 16 mm diameter. 16 mm. So, ibig sabihin nito, para makuha natin yung hook, 12 times 16 mm is 192 mm. So, kung titinan mo, almost 8 inches para mas madaling tandaan. Ang pinaka-hook kung 16 mm diameter ang gagamitin nyo. Number 3, gaano po kakapal ang ating column footing? Since nakita na natin ang mga detalye about the concrete covering at saka yung hook ng parilya, check natin kung gaano kakapal ang dapat nyong column footing. Dapat umabot ng 200 mm hanggang 400 mm or more, depende sa analysis. Pero kung titignan natin yung general requirements, nagre-range yun from 200 to 400 mm, depende sa design. Kung susundin natin lahat ng mga concrete cover at saka yung rebars, yung hook, try to imagine kung ito ay 3 inches, ibig sabihin this is 75 mm. At kung yung hook na to ay 192, dahil nga both ways, tataas pa yan ng 16 mm. Tapos merong 2 inches equivalent to 50 mm. Pag tinotal natin lahat ng requirements natin dito, if the hook is 90 degrees or naka-eskwala yung pagkaka-bend ng bakal, ang ibig sabihin na dapat natin maging thickness dito, kung susundin lang lahat nito, a-add lang natin to 50 plus 192 plus 16 plus 72, ito ay aabot ng 333 mm. So, pasok tayo dito sa range na requirements from 200 to 400 mm. Meron pang isang formula kung paano mo kukunin dapat kung gaano kakapal ang column footing. Ito ay nagre-range from 1/4 hanggang 1/3 of width.
Example, kung ang width natin dito is 120 cm or 4 feet or 1.2 meter. Pagka kinuha natin yung width, ibig sabihin, ang grades ito, 1/4 of 120, dapat nakapal niyan ay umabot ng 300 hanggang 400 mm. Pasok pa rin siya dito sa ating requirements. Halimbawa, ang required niya is 300 mm. Ang ibig sabihin, hindi masasatisfy itong mga detail na to kung naka-squala to. Kaya dumadating yung point na ginagawa natin sa rebars dito sa parilya ay binebend natin to hanggang ma-reach niya ang clearance na 2 inches.